Ang pagmamasdan ng mga larawan sa libro ni Odi, mas mananaig ang pagkamangha kaysa sa panghihilakbot sa ganda at kulay ng mga ito. Lalo pat ang ilan sa mga ito hindi pa gaanong kilala ng karamihang Juan. Gaya ng tinatawag nilang Kularyut o yung bersyon nila ng matandang duwende. Magkukutod naman ang tawag nila sa manananggal. At ang espiritu na kung tawagin nila ay maglalagi, na patuloy na namamalagi sa mundong ibabaw. Ang 84 na taong gulang daw na si Lola Estelita ang magpapatotoo na ang nilalang na ito hindi lang daw basta mababasa sa libro. Espiritu umano ng isang taong namayapa na ang maglalagi, pero nananatili pa rin sa mundo natin para bantayan ang naiwan nitong kayamanan. Ito raw ang nilalang na di umano'y namamalagi noon sa tinirahang bahay ni Lola Estelita, na halos 50 taon din daw gumambala sa kanya. Nakabelo, nakaitim dito. Ang boses niya parang nakalagay doon sa imbornal na malalim yung gumaganon. Parang umiingi ng saklolo. Ang pangangambala umano ng maglalagi kay Lola Estelita, madalas daw nilang pagtalunan ng kanyang namayapang asawa. Yung mister ko noon na sabi niya, pikit mo lang ang mata mo, huwag mong pansinin. May mga pinagsasasabi mo. Alam mo, mas matakot ka sa mga buhay kaysa sa mga patay. Hindi mo kasi kakakit eh. Ako kakakit ko na. Ano ba? Tukulangan mo na yan. Matudtod na mo. Ay, minsan nga, yun, lilitaw siya. Minsan, mga bandang alas 9 ng gabi, nagluluto ako. May dumating, tatlong malalakas, parang pasyut ng lalaki. Yun, no? Yun, no? Yaman niya. Bait talaga na asawa ko, no? Try nyo! Try nyo, masarap yan. Sobrang bait niya, mamaya magpapahapunan pa yan. Oo, kanan niya, no? Yung manyaman niya. Alauna, natanggap na raw ng mag-asawa ang nakatatakot na katotohanang parte na ng kanilang buhay ang maglalagi. Kahit nga matagal nang namayapa ang kabiyak ni Lola Estelita, namamalagi pa rin daw hanggang sa ngayon ang nasabing nilalang. Binigyan ng araw niya ito ng pangalan, si Ingkong. Ay, nandyan siya. Mabait siya. Ingkong. Ingkong. Para sa marami, mahirap paniwalaan ang ganitong mga kwento, lalo pat ayon sa psychologist na si Randy Deliosa, kung minsan sadyang nakagawa na raw nating gawa ng kwento ang mga bagay-bagay na hindi natin maipaliwanag. So, merong material life tayo, like this body, pero meron din tayong spiritual life. Yun, and kung hindi natin ma-explain materially, physically, then we resort to spiritual explanations. Kung may spiritual explanations, then it makes us more calm and peaceful dahil at least merong explanation. Yan. Although, of course, sa totoo, hindi lang naman spiritual ang explanation eh. Maraming reasons. Yun lang ang madaling gamitin na scapegoat or explanation.